Maayong gabi kanatong tanan. Sa dili pa ko mo-share sa akong conversion story, dunay duha ka labing importante nga pangutana nga akong pagatubagon karong gabi una. Ang una, ang pagpakasabot nato sa kahulugan sa kaluwasan nga gibuhat ni Kristo. Kay usahay o kanunay panahon sa atong pagsimba, pag magbasa tag Bible, mabasahan nato ng mga words about salvation, especially kining word nga ransom and redemption. Kay mao kini ang duha ka importante nga mga words sa atong salvation nga kinahanglan masabtan nato isip makatoliko, para makasabot kita sa gihimo ni Kristo dito sa cross. Kay otherwise, og di nato kini masabtan, murag wala kini balyo sa atong kinabuhi. Doon ay giingon sa Latin nga nil bulitum nisi precognitum. Kung di daw ka makasabot, dili ka makahatag og bili ni ini. Kay mostly sa ato sa mga Katoliko, sige rata og sabat-sabat. Ngawa tay sabot-sabot. Kitang makatoliko naa natay pagtuo. Di na gid na siya madinay. Pero kining atong pagtuo na ay kulang. Kinahanglan nga ato ning punan. Unsa maipuno sa atong pagtuo? Punan nato og unsa ipuno sa pagtuo? Punan nato og letter N. Kung ang pagtuo, punan og letter N, unsa na may mabasa? Pagtuon. Mao nang kining atong gihimo karon nga Lenten recollection, panahon sa atong pagpamalandong sa pasyon ni Kristo, at the same time, mahimo ning pagpalawom og pagtuon sa atong pagtuo. Dayon duha ka importanteng butang nga atong mabalon sa atong pagpamauli karong gabi una, nga matabangan kita sa pagsabot sa kaluwasan nga gihimo sa Ginoo kanato. Ang ikaduha, nga makasabot kita kung nganong ni kita hasimbahan nga Katoliko. Mao ning duha ka importante nga butang nga akong ma-share ninyo, og I hope mao ni ang atong madala sa atong pagpanaw isip magkatoliko. Ang una, kining masabta nato kining kaluwasan nga gihimo sa Ginoo. Sa balaang kasulatan sa Gospel of St. Matthew chapter 20 verse 28, gigamit diha ang word sa salvation that Christ give His life to redeem many people. Kanang word nga redeem, mao na ang root word sa redemption. Ang redemption, pagtubos o pagpanubos. Pero si St. Mark sa iyang gospel sa Mark chapter 10 verse 45, ang gigamit nga word lahi, that Christ give His life as a ransom. Unsa to? As a ransom. So kining duha ka words nga redemption and ransom, mao ni ang gi-connect diha sa buhat ni Kristo sa pagpanubos. So mao ni ang duha ka mga pulong nga atong makatunan karong gabi una. Unsa ang meaning niini? Kay related man ni sa kaluwasan. Kanang gihimo sa Ginoo sa cross, mao na ang mga words sa gigamit, redemption and ransom. Unahon ako ning redemption. Kining word nga redemption, kanus man ni nato madungog nga word. Asa man ni gi-apply kining word nga redemption. Importanteng mahibalota. Kay di man pwede gamiton ang word kung way application. So kung gigamit ang word nga redemption or tubos, nganong gigamit man na sa kaluwasan? Nganong gitubos man ta? Unsa man dayang nahitabo nato?
Mo na pangutana. Kining word nga redemption gamiton lang ni kung dunay nahitabo nga pagprenda. Kay kana manggong word nga tubos gamito na kung naay nahitabo nga prenda. Di yun na pwede gamito ng word nga tubos pagwa say nahitabo nga prenda. Sakto ba ko? Sakto ba nga di na pwede gamiton nga word kung way nahitabo sa nga prenda? Nagprenda kag alahas, nagprenda kag yuta. Kung gusto nimong kuhaon, unsa may himuon nimo? Di tubson. Sa ato pa kung si Kristo mianhi sa kalibutan, namatay siya sa cross o kanang iyang buhat sa cross pagtubos na, sa ato pa na ay naprenda di ay. Kay tubson man, sakto ba? So nga nung mianhi man ang Ginoo, ihatag iyang kinabuhi, mamatay sa Kalbaryo sa cross, nakaabot ko anang Kalbaryo. Nakatugod ko dito sa lansangan ni Kristo. Wala na ang cross. Ang tuwa dito, kadtong buho na lang, katong lungag ba, nagitagdukan sa cross ni Kristo. Pwede itong imong kuoton tong lungag, pero wala na ang cross. So si Kristo, mihalad sa iyang kinabuhi, namatay siya sa cross, o ang tawag ana, pagpanubos, gitubos ta ni Kristo sa cross. Sa ato pa, kay gitubos ta, naprenda di ita. Ha? Kay di man pwede gamito na nga word nga tubos kung way naprenda. So as long nga gigamit na sa ato pa, kung ang Ginoo mianhi sa kalibutan ay tubso ng katawhan, sa ato pa ang estado o kahimtang sa katawhan walay kalainan sa butang nga naprenda. Kung pananglitan nakaprenda ka og usa ka importanteng butang, usa ka alahas nga mahal og bililhon, bulawan, ang adorno diamante, mahal kaayo, iprenda na nimo dito sa pawn shop. Naprenda nimo na og 100,000. Karon, kung ang imong importanteng alahas na prenda, unsa may imong buhaton? Sa imong utang buhaton ba? Naprenda nimo ang imong importanteng alahas. Tuwa sa pawn shop. Unsa may buhaton nimo? Kung para nimo kanang imong alahas importante para nimo, mangita kagayod og paagi nga lukaton kana. Mao nga kung kamo nakasulay na og prenda, mas dali ninyo masabtan ang gibuhat sa Ginoo. Kinsa man din nakasulay na og prenda, taas ang kamot, perting daghana din nakasulay ng prenda. So dali ra mo makasabot. Kamong nakasulay og prenda, dali ramong makasabot sa gibuhat sa Ginoo. Kay mianhi siya aron sa pagtubos. Kinsay tubson? Kitang mga tao. Nganong tubson ta? Kay naprenda ta. Wala tay kalainan sa importanteng alahas nga naprenda sa pawn shop. Ang pangutana nganong naprenda man ang tao? O kanos aman naprenda ang tao? Ang tubag mao kini. Sa dihang ang atong unang ginikanan, si Adan og si Eva. Si Adan og si Eva, by virtue of creation, property sa Ginoo. Kitang mga tao, iyata sa Ginoo. Kay ang nagbuhat sa tao, ang Ginoo. Bot ipasabot, kitang mga tao, property ta sa Ginoo. Dayon sa tanang binuhat sa Ginoo, kita ang pinakaimportante. Kinsa man sa binuhat sa Ginoo ang iyang giingnan, buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. Naabay binuhat sa Ginoo giingnan niya, ibin ang angel, mga anghel, wa gyud mo ingon ang Ginoo. Magbuhat ang anghel pareha sa atong dagway. Wala.
sa tanan nga binuhat sa Ginoo nga atong girecite sa atong credo. Sa man ang ingon sa credo? Mga binuhat nga makita or dili makita. Sa tanang binuhat, kita lang ang giingnan nga kadagway ta sa Ginoo. In short, kitang mga tao, kita ang pinaka-espesyal nga kabtangan kon property sa Ginoo. Kita ang pinaka-espesyal niya nga binuhat. Pero unsa may nahitabo? Niining iyang pinaka-espesyal nga gibuhat sumala sa iyang dagway. Ang atong unang ginikanan, instead nga mo sunod sa Ginoo, midisobey sila sa Ginoo. Wala sila mosunod sa Ginoo nga ilang magbubuhat. Ilang giprenda ang ilang kaugalingon kang Satanas. Mauna ang nahitabo sa kasaysayan sa tao. Naprenda sa tao ang iyang kaugalingon sa poder ni Satanas. Pag naprenda na ka, ang imong giprendahan, mauna ang manag-iyan nimo. Maunang kitang mga tao, sunod-sunuran ta sa yawa. Ngano man, gipanag-iya man ta sa yawa. Di ba? Kanang maulipon na ka, wa na kay boses. Eta narabaho ka, naulipon na ka sa usa ka amo, bisan unsay isugo, musugot ka. Dapat kitang mga tao sa Dios ta mosunod. Ngano man, ang Dios ko na naghimo nato. Dapat kung naisundo nato, way lain ang Dios. Pero ngano man, misunod man ang mga tao sa yawa, ay naprenda nila ang ilang kaugalingon sa poder ni Satanas. Pag ang imong alahas naprenda sa punsyap, ang magunit ana ang punsyap, di ba? Kanos aman ang makuha nimo? Makuha lang na nimo kung mahitabo ang tubos. Karon ang pangutana, kung ang imong alahas nga bililhon na prenda, unsay buhaton nimo? Sa to'y buhaton? Duha lang ang pwedeng buhaton. Ang una nga opsyon, kung importante para nimo ang alahas nga imong naprenda, mangita kagayud og paagi nga lukaton ka na sa punsyap. Muna'y unang himon. Ikaduha, kung ang maong alahas wala na'y bili sa imong kinabuhi, iparemate. Pasag din na sa punsyap. Wa naman ay balyo nimo. Nganong imo pa ng hagu-haguan sa pagtubos. Nga para nimo, wa naman ay balyo nimo. So iparemate. So pilay padulngan sa naprenda. Pila? Duha lang. Opsyon, lukaton. Second option, iparemate. Ang pangutana maune. Dinhi nato mageds kung bililhon bata sa Ginoo. Ha? Kay duha ra may paingnan. Pag dili malukat, iparemate. Meaning, why value na nimo. Pero kung imong lukaton, mahal nimo. Sakto ba ko? Karon, sa dihang naprenda sa tao ang iyang kaugalingon sa poder sa yawa, gipasagdan bata sa Ginoo? Giparemate bata sa Ginoo? Ang tubagwa, gipadala niya ang iyang buktong anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Gibugtian ta sa Ginoo sa kinabuhi sa iyang anak, nganuman gitubos ta niya kay gihigugmata sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga iya daitang gimahal. Pwede ba dong palakpak? Mao nang nahitabo sa tao. So nakasabot na mo ron, kung mo simpa na ta, magbasa diha sa Liturgy of the Word, nga ang Ginoo gitubos ta, ato nang ma-picture out. Sa ato pa, kagitubos ta sa Ginoo, meaning, mahal ta sa Ginoo. Mora na importante nga,
outcome sa gihimo ni Kristo. Ang butang niya ipasabot nga mahal ta mo. Proibaan na gitubos ta mo. Kaya gawa pa ta mo tubsa, narimati na mo. Sumo na ang gusto. Ipatagamtan niya ba nga taliwala sa atong pagpakasala, taliwala sa atong pagprinda, sa atong kaugalingon sa yawa, miyan ni siya. Kaya importante ta niya. Gitubos ta niya. So nakasabot na mo sa word nga tubos. Labi na atong nakasulay og prenda. How about the second word nga ransom? Kining ransom. Kining word nga ransom, kanos naman ni gamiton? Kaya ang redemption, gamiton man na pag naanay nahitabo nga prenda, di ba? Kining word nga ransom, kanos aman ni gamiton? Because Christ give His life as a ransom. Kanang iyang pagkapakamatay, ransom na. Giransom niya ang mga tao. Ang pangutana, kanos aman gamiton ning word nga ransom? Naaunay panghitabo nga mahitabo. Adesir na gamiton nga word. Nga i-apply, human nga mahitabo ang usa ka panghitabo. Sakto ko dili? Sakto? Kung sakto ko, gigamit man nga word sa salvation ning word nga ransom, sa ato pa na ay nahitabo nga una pa niini. Unsa man nahitabo? Kanos aman gamito ning word nga ransom? Kaganina, dali ra mong nakarelate sa redemption kay nakaprinda man mo. Kining ransom, lisod-lisod man kining word magud nga ransom, gamito ni nga word pag naay nahitabo nga kidnapping or abduction. Pag naay mahitabo nga kidnapping or kon abduction, gamiton ang word nga ransom. Karon kay si Kristo namatay man as ransom. Sa ato pa naay nakidnap. Kinsa may nakidnap? Kita. Ang kidnapper kinsa man? Ang yawa. Hinaot makasabot mo, bisan wa mo kasulay o nakasulay na mo kidnap, panuway mo. Bisan pa mo suway pakidnap, bisan pa mo adto sa mga abo sayap, tuktok ko nato ang balay sa kidnapper. Ayo, abriho na kidnapper pultat. Unsa may imong tuyo? Kidnap ako ba? Nabay mo kidnap na to? Bisan pa kita dinhe, magpabolunteer ta og pakidnap, wa kay mo kidnap na to. Kinsa man ta kuno kidnapon? Basin, pag adto nato sa balay sa kidnapper, magpakidnap ta. Kinsa man ka nga ako kang patulan kidnapon? Ang kidnapon sa kidnapper, kanang mga anak og adonahan. Sama nato, wa kay mo kidnap na to. Bisan pang imong anak, kidnap pa niya ako anak. Samok-samok ra ka diha, unsa may balyo na imo kidnapon ta ka? Ha? Kanos agamiton ang word nga ransom kung naay nahitabo nga kidnapping or abduction? Karon kay gigamit man sa buhat ni Jesus sa pagluwas nato nga si Kristo nag-serve as ransom. Sa ato pa may nahitabo dayo kidnapping. Yes, naay nahitabo ang kidnapping. Kitang mga tao, by virtue of creation, we are sons and daughters of God. Unsa ta? Unsa ta mga tao? Unsang atong estado? Mga anak kita sa atong adonahan nga Ginoo. Ang Ginoo ang pinakaadonahan nga naman iya ang tanan nga mga butang. Dayon by virtue of creation, anak ta sa atong dato kaayo nga Ginoo. Mao na ang kidnaptan ni sa Satanas. Kaya di man mo kidnap ang kidnapper o mga low profile. Ang iyang kidnapon ang mga anak man o gadunahan. Kanos aman na kidnap ang tao. O sa unsang paagi na kidnap ang tao. Nakidnap ang tao
sa dihang si Adan o si Eva, especially si Eva, dito sa tanaman sa Eden, naa dito'y duha ka kahoy at the center sa Garden of Eden. Naa dito ang kahoy sa kinabuhi. Tuwa po dito ang kahoy sa pag-ila sa maayog daotan. Miingon ang Ginoo, makakaon kamo sa tanang kahoy sa mga bunga ni ini. Genesis Kapitulo 2, versikulo 15 to 17. Makaon ninyo ang tanang bunga sa kahoy nga niya sa tanaman sa Eden. Sa taliwala sa tanaman, dunay duha ka kahoy. Kahoy sa pag-ilak maayog daotan, kahoy sa kinabuhi. Nining duha ka kahoy, usa lang ang akong gibawal. Kining kahoy sa pag-ila sa maayog daotan. Ang kahoy sa kinabuhi, pwedeng kaonon. Wala to ibawal. Unsa may gihimo ni Eva? Si Eva miduol ta kahoy nga gidili. Asa man ang yawa? Tuwa sa kahoy nga gidili. Tuwa dito ang kidnapper. Nganong makidnap? Kay magpaduol man sa kidnapper. Nganong kitang mga tao makasala man ta? Kay magpaduol man ta diha sa mga lugar nga naa ang okasyon sa pagpagkasa. Minyo ka, ayaw adto sa hongkira. Nga naman, tuwa man dito ang mababae nga mugbog short, taas pa gani ilang bulsa sa ilang short. Aron dili ka matintal sa pagluib sa imong asawa, ayaw adto sa lugar nga naa ang okasyon sa pagpakasa. Kung di ka gusto makasa, ayaw pag-adto sa lugar nga dito ka makasa. Do not stand on the ground of the devils. Ayaw adto sa lugar nga tuwa dito ang okasyon nga makasala. Unsa may gihimo ni Jose? Jose nga anak ni Jacob. Si Jose nga anak ni Jacob gibaligya dito sa Ehipto. Dayon ang iyang amo administrator ni Pero sa Egypt. Nakatumahog Egypt. Niadto ko sa Mount Sinai. Nitanaw po ko dito sa ilang invention nga papel nga papyrus nga may gamit sa pagsulat sa Bible. Ang hari sa Egypt, Pero. Si Potiphar, administrator sa Egypt. Wala pirmi sa balay. Ang naa sa balay pirmi, ang iyang asawa o si Jose. One time, gihidlaw ang asawa ni Potiphar. Maunang kamong mga bana, ayaw po mapirmig palayo sa iyong asawa. Kaya mao man ay tentasyon. So, ang nabilin, si Jose. Si Jose kay ambungan, Hudiyo god. Mahudiyo, mga gwapo man na sila. Giingon ni Potiphar nga adto sa akong kwarto. Si Jose kay ulipon, sunod-sunod. Mo man ning ulipon, masurod man sa atong amo, di ba? Nisod sa kwarto sa iyang amo. Pagsod na, kitrap na dahil sa asawa ni Potiphar, gilakan ang kwarto, gusto nga makighilawas kaniya. Ang gihimo ni Jose, midagan siya. So pananglitan kung kita, di magud malikaya no, makaadto ta sa lugar nga naang pagpakasala. Kana mga dapit ba nga naan ang titas nga makasata. Unsa may buhaton nato? Ang una, do not stand on the ground of the devils. Ayaw adto sa lugar nga naa ang okasyon sa pagpakasala. Kung pananglitan masipyat ka, magawi ka sa lugar nga tuwa didto ang okasyon nga makasala ka, run in order to win. Nganong si Eva na kidnap, instead nga mo palayo siya sa kahoy,
Nagpaduol hinoon. Kisa may di makidnap anak. Nga ikaw naman mismo ang miduol sa kidnapper. Liso ni sa atong kinabuhi. Kung dili ta gusto makasa, likayan nato ang lugar nga posible nga makasala ta sa Ginoo. O kung atong ma-discern nga kining lugar makasala ko, run in order to win. So nganong gigamit ang word nga ransom? Ngano to? Kay naay nahitabo nga unsa? Kidnapping. Ang yawa ang kidnapper. Sa dihang nakidnap ang atong unang ginikanan, ang tibuok kalibutan na under sa kidnapper nga maong yawa. Karon, kung ikaw ginikanan nga kwartahan, ang imong anak na kidnap, unsa may imong buhaton? Moingon ang kidnapper, mahibalik lang ang imong anak kung buhatag ka og 100 million ransom money. Unsa may buhaton nimo? Og dinhi pod nato mag-gauge kung ang Ginoo ba nahigugma nato. Unsay buhaton nato? Ikaw ang ginikanan, ang imong anak nakidnap sa kidnapper, midiman o ransom, duha lang yun ang pwedeng buhaton sama sa pagprenda. Ang prenda, i-redeem or iparimate. Ang kidnapping, unsa may buhaton? Ihatag ang ransom money nga demand. Kung ang imong anak imong gimahal, kung ang imong anak importante para nimo, mahitabo ang ransom. Apan kung ang imong anak wa na ka mahigugma, kanang imong anak nga nakidnap, wa na nay balyo sa imong kinabuhi, ayaw na lukata sa kidnapper. Duha lang ang pwedeng mahitabo. Apan sa dihang ang tao nakidnap sa yawa, gipasagdan bata sa Ginoo ang tubagwa, gihatag niya ang iyang the only begotten. Pilay anak ang Dios? Pilay anak ang Dios? Isara. God has only begotten Son. Usa lang ang anak sa Dios. Unsa man di ayta? Unsa di ayta? We are sons and daughters of God by virtue of creation. Ang atong pagkaanak lahi sa pagkaanak ni Jesus. Nahimo tang anak kay gibuhat ta sa Ginoo. Si Jesus dili binuhat. Begotten Son of the Father from the bosom of the Father. Mao nang sa Holy Triune God, way nag-una, way naulahi. Kanang pag-ingon nga amahan ug anak, it does not follow nga para na sa tao nga sa may una ikaw ang imong anak. Asa may una ang imong anak, asa may una ang anak o ang amahan? Tubag mo. Asa may una ang amahan o ang anak? Dungan. Ako nahimo kong amahan ni adtong Enero 29, 2013. Natao ko ni adtong August 30, 1974. Pero nahimo kong amahan ni adtong Enero 29, 2013.
Sa dihang nahimugso ko ni atong Agosto 30, 1974, dili ko amahan. Kanos ako nahimong amahan? Ni atong Enero 29, 2013. Sa dihang natao ang akong panganay nga anak. Dito ko nahimong amahan. Pangutana, asa may una, ang amahan o ang anak? Dungan. Kay pagkaanak sa imong anak, automatic po kakamahan. Kuha kay anak, di bang kaamahan? Sakto ba ko? Si Kristo, kanang ilang pagkaanak o amahan, di na pareha sa ato. Walay amahan, kuwa'y anak. Walay amahan, kuwa si Kristo. Mo na po di ba sabot diha? Ang pagkaanak ni Kristo lahi kaysa atong pagkaanak. Christ is the only begotten from the bosom of the Father. Para ko sa kandila. Sindihan ako ang kandila. Asa may una, ang siga, ang kainit, o ang kahayag? Asa may una? Pagsindi sa kandila, asa may una? Ang kahayag, ang kainit, o ang kainit, kahayag, o ang siga? Asa may adungan? Sumaupo na sa Holy Trinity. Way na una, way na ulahi. Misteryo mga laom-laom ni. Di ko magtako ni kay mabuang tayo ni. E Ginoo naman gud ni. Sumaw na siya. Sa dihang nakidnap ang tao nga mga anak sa Dios sa kabuhatan, nahimulag ang tao sa Ginoo. Kay tuan na siya sa poder sa kidnapper. Giyon sa pagbawi, gihatag sa Ginoo ang iyang bugtong nga anak. Pangutana, kapila man nawadig anak ang Ginoo? Kapila nawadig anak ang Ginoo? Ha? Kausara? So way nahitabong lukat di ay. Way gihatag ang Ginoo nga anak niya bugtong. Kaduha, nawad-an. Una, nawala kaniya ang iyang mga anak sa kabuhatan. Kita na. Aron makuha, ihatag na po niya ang iyang the only na yun. Ang Ginoo ang pinaka-genero sa tanan. Nga naman, nakaako siya. Nga even ang iyang the only begotten, iyang ihatag. In exchange, isip baylo, isip lukat, nga iya kang makuha pag-usab ngadto sa kidnapper. Kanang gibuhat sa Ginoo sa cross, mauna ang buhi nga ebidensya nga gihigugma o gimahal o gibalyo ta sa Ginoo. Palakpakan nato Ginoo. Karon, nahibalo ba mo nga sa dihang gilukat ta sa Dios nga Amahan, pinaagi ni Kristo, mitaas ang atong appraisal value? Nahibalo ba na? Nga human nga ang Ginoo namatay sa cross, mitaas ang paglantaw sa Ginoo sa tao. Nato ba? Nga mayon ganyang Ginoo sa 2 Peter chapter 3 verse 10, dili sa musugot nga dunay usa ka nato nga maimperno. Nakabasa na mo ana? Nga dili musugot ang Ginoo nga naay usa ka tawo nga maimperno. Human nga siya gilukat sa dugo ni Kristo. Kaya nga naman, sa dihang gilukata, sa dihang giredimta, sa dihang giransomta, mitaas ang atong appraisal value kaniadto sa pagbuhat kanato. Para makasabot mo, kini sila duha bro, imo ni anak. Kini sila duha ba? Kining nakaitom, nakidnap ni. Kining nakaputi, wa ni kidnapa. Human sa imong ransom ining imong anak kakidnap, nangaon mo ba sa lamisan, nihapon mo, sa uli na mo anak, nakidnap, gibaydan nimo ni og 3 ka milyon?
100 million ang imong bayad ini. So samtang nangaon mo sa lamisa, sa imo lang hunahuna ba, gitan-aw nimo imong duha ka anak. Silang duha, imo ning anak. Pata sila diha area. Pero kining imong anak nga nakaitom og t-shirt, gawas nga imo ning anak, imo ni siyang gipatungan og 100 million piso. Silang duha imong anak. Sa ilang pagkaanak, tupong sila. Apan kining imong usa ka anak, labaw-labaw og balyo. Nganuman, imo man ning gibayran og 100 million aron lang makabalik sa imong pamilya. So kining imong isa ka anak, human nga siya nakidnap, nakabaton na kaini og sentimental value. Mas mitaas ang imong paglantaw niya. Kay kining akong anak no, nga ako ning anak, ako ba bugtian og 100 million. Sumo nang nahitabo nato. Sa dihang gitubusta ni Jesus sa cross, dili na tagilantaw sa Ginoo sama sa iya kaniadto. Mas labaw ang iyang pagtagad nato nganuman gitan-aw naman sa Ginoo nga kita bugti na ni anang iyang bugtong anak. Kaniadto anak lang ta sa Ginoo by virtue of creation. Pero karon gibalyo na ta sa Ginoo pardihag yun sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo. Ug tungod ni ana mitaas ang appraisal value sa tao nga dili gusto ang Ginoo nga nay usa nga mawagtang. Kay gilantaw niya ang matag usa nga sama sa iyang anak nga namatay dito sa cross. Palakpak ato. Tadi pa ko moadto sa ikaduhang pangutana, ako na ning ipasabot ning ikaduhang pangutana. Ngano man nga ang Ginoo man gyud ang nangunay sa pagtubos. Wa ba na mosantop sa inyong hunahuna? Ngano man nga ang Ginoo man mo'y nangunay. Di ba di ay pwede nga manugo ang Ginoo aron tubson ta? Kay sa kasaysayan sa Dios sa pagpangluwas, ang Ginoo migamit og instrumento. Buti pasabot na ay iyang gamiton nga instrumento sa pagluwas. Panalitan si Moises. Si Moises gisugo sa Ginoo nga instrumento aron luwason ang iyang katawhan na ulipon sa Ehipto 430 ka tuig. Sa ato pa ang Ginoo pwede ra manugo aron luwason niya ang tao. Ang pangutana mauni, nganong siya may nangunay? Nganong sa pagpanubos Diyos mangyod ang muhimo. Tubag Salmo 49:7, walay tao nga makatubos. We cannot redeem ourselves. Bisan pakitang tanan, pamatyon tang tanan, dili ni supisente nga makaluwas o makatubos sa tao. Bisan pakadtong pinakalabing buotan nga tao sa kalibutan, hupton og pamatay, dili na makabugti sa usa ka kamatayon sa Ginoo. Because no man can redeem. We cannot redeem ourselves. Kay ang balaod sa pagpanubos mao kini. Naay gitawag law of redemption. Unsa may balaod sa pagpanubos? Kung nakaprinda ka og 100,000, di na nimo pwedeng lukaton kung naa kay 100,000. Sakto ko dili? Sakto? Nakaprint ka og alahas. Giprinda nimo sa Emlolier Arde Poncia
ang imong pagprenda 100,000. Naa na ko'y 100,000. Muadto ko sa Poncia. Dat o nako ang 100,000. Kay 100,000 man ang pagprenda, ang pangutana, makalukat ka dili. Dili. Kay dunay bayronon nga interest. Sa ato pa ang balaod sa pagprenda, principal plus interest equals tubos. Sa ato pa, dili ka pwede motubos o samang kantidad sa imong pagkaprinda. Kinsa may naprinda? Ang tao. So walay tao nga pwedeng mulukat kay patas raman sila. Kinahanglan ang Redeemer, ang manunubos, labaw sa tao. Kay ang principal needs interest. Kinahanglan nga ang motubos dili tupong nato. Kinahanglan nga ang motubos labaw sa tao. Mauna nga walay tao nga pwedeng makatubos bisan pamatyon pa ang tagapaknaan. Dili gyud matubos ang katawhan. Sa ato pa, nanginahanglan ang katawhan o manunubos nga tao nga labaw sa tao. Kanus aman miabot sa kasaysayan sa tao nga ang tao nakapatunghag tao nga labaw sa tao. Kanus ang hitabo nga dihay ni exist nga tao sa kalibutan nga labaw sa tao. Tubag John 1:1-14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became human being. God manifested in the flesh. Verbum incarnatum. Ganus ang nahitabo nga dihay tao, nga parihan nato nga tao, apan labaw siya sa tao, sa dihang ang Diyos nahimong tao. Sa dihang ang Diyos nahimong tao, 100% human. Si Paul, 100% human. Ikaw bro, 100% human. Pagkatao ni Kristo, parihata ni Kristo. Apan labaw si Kristo. Kay kita 100% human raman. Si Kristo 100% human usab. Apan si Kristo dili ay 100% human lang, kun dili si Kristo 100% God. Palakpakan ng Ginoo. Sa ato pa miabot di ay ang panahon nga naay tao nga sama nato apan labaw nato. Pwede na bang motubos? Pwede na, nga naman, makomply na ang law of redemption. Nga unsa, nga ang principal, kinahanglan usab, pagabayran ang interest. Mao ka na, nganong ang Ginoo, mo'y miunay pag-anhi sa kalibutan. Kaya kung dili siya mo anhi sa kalibutan, walay mahitabo nga pagpanubos sa katawhan. Apan salamat, nga mianhi siya, ug tungod kaniya, kitang tanan nakabaton og katubsanan. Palakpakan. Muadto ko sa last question. Nahumana ang redemption. Kita nakatagamtam na ta. Ang redemption, ang epekto is retroactive and proactive. Buti pasabot, sa dihang namatay si Jesus, ang tanan nga mga tao pabalik sa unang panahon, natubos. That is retroactive. Proactive, bisan pang ako mga apo, bisan pang imong apo nga mga tao sa sunod nga mga katuigan, habard sa kaluwasan ni Kristo.
Di mo malipay, anak? Palakpakan ng Ginoo. Kung naay mangutana nato nga baptist, luwas na ba mo? Kung sa inyong tubag? Ha? Kulang pa ba na? Kita, naluwas na ta sa kamatayon ni Kristo. Kung mangutana nato lang tinuhan, luwas na ba mo? Giluwas na ni Kristo. Pero kining kaluwasan, angay pananghimpiton sa atong kinabuhi. Mo nang muadto ko sa second question. Asa man gibutang sa Ginoo ang iyang mga linuwas sa kamatayon sa cross? Acts chapter 2 verse 47. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Past tense. Balik ko na ko. And Lord added to the church daily such as should be saved. Asa gibutang, gidugang sa Ginoo ang iyang maginaluwas? Asa? Sa simbahan. Gidugang sa Ginoo ang mga tao nga iyang ginaluwas sa iyang simbahan. Kitang tanan nga niya sa simbahan binunyagan, kitang tanan nangaluwas sa dugo ni Kristo. Kinahanglan nga ang tanan nga iyang giluwas ibutang sa iyang simbahan. Mauna nga nagtukod si Kristo simbahan. Asa mabasa? Mateo 16:18 miingon si Kristo kang Pedro, o es Petros et superhang Petram. Edificabo ecclesia miam et forte infere non prevalebon adversos iam. That you are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Nganong magtukod siya og simbahan? Ano magtukod to? Kay dinhi niya ibutang sa iyang simbahan ang iyang mga ginaluwas. Pila ka simbahan man ang iyang butangan? Matod ni Kristo, ako will build my church. Christ never said, I will build my churches. Unsa man ang churches? Plural. Unsa may gitukod ni Kristo? I will build my church. Isa lang. Wala magtukod ang Ginoo og daghan. Isaray iyang gitukod nga simbahan. But as of now, there are more or less 50,000 Christian denominations. Kapin kung kulang 50,000 nga mga pundok sa tinuohan. Pero pilay gitukod sa Ginoo? Usa lang. O kining usa nga iyang gitukod, dinhi niya ipangbutang ang iyang mga ginaluwas. Mao ni ang usa sa hinungdan nganong nahimo kong Katoliko. Ako nahimugso ko sa tinuohan nga saksi ni Jehova. Mao ni ang tinuohan nga akong namatan sukad pagyod sa akong pagkabata. 15 katuig ko nahimong pastor sa saksi ni Jehova. And in my active years as minister of the Jehovah's Witnesses, I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to attack and destroy the Catholic Church. Ang akong kinabuhi kaniadto dili maayo. Akong
giatake o gidaot ang simbahan nga Katoliko. Mo siguro ng akong pangalan, Paul. Gikuha ni sa pangalan ni Saint Paul. Ang akong middle name, San Pablo. Apelido ni sa akong inahan. Ang akong nanay, si Maria Nieves San Pablo sa Dalaga pa. Ang akong tibuok ka pangalan, Paul San Pablo Alima. Sa saksi pa ko ni Jehova, di ko ganahan nga magbitbit aning akong middle name nga San Pablo. Kay kami nga protestante, allergic kaayo mig mga santos. Kaya ang pagtuo namo sa mga santos, mga Diyos-Diyos man. Mao nang sasaksi pa ko ni Jehova, di yun ko ganahan modala sa akong middle name nga San Pablo. Kay dili may ganahan o mga santos. Ang amo ang ganahan nga santos, maurag yun, si Vilma Santos. Judean Santos. Sumaon ni ang akong gihimo kaniadto nga pagpangatake sa simbahan nga Katoliko. Pero sa dihang akong nasayran ang kamatuuran nga ang Katoliko ang gitukod sa Ginoo. Kada study man ko og religion and history for almost 6 years. Kaya gipangita nako ning gitukod ni Kristo. Ingon si Kristo, ikaw mao si Pedro. Ibabaw ni ining maong bato. I will build my church. So meaning, ang simbahan, ang pundok nga gitukod ni Kristo nga usara, gitukod na panahon ni San Pedro. So, natukod na year 33. So karon 2025 na. Asa naman na kasimbahan o pundok nga gitukod sa Ginoo ni adtong 1st century. Mao na gi-resolve nako sa ako studies. Nag-research ko sa tanan nga relihiyon sa kalibutan. Ang tanang relihiyon sa kalibutan na ay nagtukod. Asa dapit gitukod, kinsay nagtukod. Ako kay saksi man ko ni Jehova. Ang ako yung gi-priority sa akong studies, wa gyud lain. Ang relihiyon gyud nga diha ko nagbata. Ang relihiyon nga diha ko nag-serve as pastor, mao gyud giuna nako research kung kining saksi ni Jehova mao ba ni ang gitukod ni Kristo sa panahon ni San Pedro? Ako nga diskubrihan nga ang history and origin sa Jehovah's Witnesses nagsugod lang ni atong 1870s. 1872 in exact. Ang saksi ni Jehovah gitukod sa usa ka Amerikano nga negosyante. Ang pangalan si Charles T.C. Russell. Gitukod kini ni atong 1872. Ano sa? 1872. Buot ipasabot na una pa di ay ang Tanduay Ram. Makatoliko nga hinginom og Tanduay. Kanos aman nagsugod ang Tanduay Ram. Tubaga daw ko ninyo. Total ka mo may hinginom og Tanduay, di makumpon mo inom. Dili daotan ang pag-inom ha. Ang daotan ang paghubog. Dili daotan ang pag-inom. Mo inom ka niya manok ka di mangihi. Kanos aman nagsugod ang Tanduay. Palakpakan nato. Nga din sa paknaan way Katoliko mo inom ka di palakpak. Palakpak ko ba? Palakpak. Way mo inom din og Tanduay. Mula ra siguro og Tanduay. Ha? Unsa may buhaton sa mga Katoliko human nga mula og Tanduay. Si baton bro. Ha? Pwede ka balo?
Unsay buhaton sa Katoliko? Human mula law tanduay, wa mo kahibalo. Mahibalo na gid gabion na. Unsay buhaton? Manglili. Unsay buhaton? Bro. Human og law tanduay, manglili. Human manglili. Lili. Amo siguro na ako balo. So kanos sa mga tungkol tanduay? Kanos ah? Ha? 1854. Ang saksi ni Jehovah 1872. Bot ipasabot na una ang tanduay og 18 years. Daghan ng Katolikong nangahubog, labi na ang mga ministers na hagbong sa imburnal dito nakatuog, wa pa'y saksi ni Jehovah. Kining mga tinuohan sa kalibutan, bag-o lang yun ni nagsugod. Walay laing tinuohan sa kalibutan kung mag-research tag history and religion nga makasangko ngadto kang San Pedro. Kay kita lang nga Katoliko ang adunay lig-on nga record sa history. Kanang gitawag nga uninterrupted, unbroken line of succession. Nga si Pope Francis makadugtong na siya og balik sa iyang predecessors ngadto kang San Pedro. Way laing simbahan nga dunay record niini. Ngay gikan kang existing nga Pope Francis, Pope Benedict XVI, Pope John Paul II, musangko gyud ta ngadto kang San Pedro ang apostol ni Kristo. Way laing simbahan ang dunay ligpong record, kita lang ang simbahang Katoliko. Palakpakan natin dito. Og ang tanan nga mga historical evidence, istadihamen ako tanan nga mga history, mga encyclopedia, lain-lain nga mga banggiitan nga historians, unanimously isa lang ang ilang gitubag kung mangutana kinsay nagtukod sa Katoliko, ang tubag sa history ang atong Ginoong Hesukristo. Ang simbahan nga Katoliko lang ang dunay lig-on nga ebidensya nga mauni ang simbahan nga nagsugod panahon ni San Pedro, gitukod ni Kristo, existing sa atong panahon karon. Ang simbahan nga atong gipasakupan. Palakpakan nato dito. Mauni ang simbahan that the Lord added to the church daily such as should be saved. Nganong ni ata ang simbahang Katoliko kay giluwasta ni Jesus. Kini nga simbahan gipangbutang ang gipanubos sa atong Ginoong Hesukristo. Palakpakan natin. Nganong dinhi ta gibutang kay ni adinhi ni ining simbahana ang assurance of salvation. Unsa may giingon sa Ginoo kang Pedro? Mateo 16:19 mingon ang ato Ginoo kang Pedro, Pedro, ihatag ko kanimo ang Yahweh sa kingharian sa langit. Unsa gihatag kang San Pedro? Kasimbahan na gitukod sa Ginoo, iya kining gibinlan og Yahweh sa kingharian sa langit. Niya mo karon. Ni biya mo yung balay no. Inyong gitrangkahan yung balay. Nang lock pa mo dito. Asa mang susi. Kung pagbiya sa inyong balay na nirado mo, kinahanglan na anin yun ang susi. Namo siya kanan? Sir, ito yung sa kanan dito. Dadang susi. Nga naman, kung wa kay susi, di na ka makasuod. Nakasabot ko sa meaning sa susi, sa dihang miadto ko sa Manila, nagseminar ni. Ako lang i-share ninyo preliminary, makasabot mo yung giingon sa Ginoo nga, tagaan ko ikaw Pedro susi. Pag ato na mo sa Manila, 15 mi kabuok, taga Mindanao mi, abot mi sa Manila, 3 days nga seminar. Pag abot na mo dito, ang among akomodasyon, isa lang ka kwarto. Pero, maka-accommodate o 15 katao, kaya na may double deck. Ang pangutan na maune,
Kami nga 15 ka buok naka-accommodate sa usa ka kwarto. Kami bang tanan hatagan og tag isa-isa ka susi? Tubag dili. Kay usaraman ang pultahan. Sa ato pa, sa among 15, isa lang ang gitugyanan og susi. Karon nagsugod ng seminar. Human sa first day seminar, unsa may buhaton pagkagabi Mang, manuroy kay tagaw man ng probinsya. Ako natao ko sa Surigao del Sur. 7 years ko nagpuyo sa Pardo. Kaya naaman ko program sa Cebu Catholic Television Network. Until now na Journey to Catholicism. Ang akong mga guests kana mga pastor ba nga sa laing tinuohan na Katoliko, makita po na ninyo sa akong YouTube channel. At kung gusto mo subscribe sa akong YouTube channel, I have more than 100,000 subscribers. And how I wish, ma-add unta mo sa akong channel. So niya, pangayo mo sticker ha? Mupilit ni. Pwede na ibutang sa agtang, magsusunod mas baknaan. Ibutang sa masilpo, sa kinan, ibigay sa inyo. Basta na mo i-remembrance na ako niya, o sa kung manlakaw ha? Kayo mo yun Na din yung akong YouTube channel. Matulang mo sa apps, YouTube, i-type, magawas na yung logo. So, nanuroy mi sa Manila. Karon, pwede na mong lingawa. Risoroy. Ang problema sa pagpangulit na namo. Pag ulit namo sa among akomodasyon, wala pa man to nakupot sa susi. Di ang nahitabo, bisan unsa kabuotan ni Brad Paul, natanggong yun ko sa pultahan. Ewa pa man to nakupot sa susi. Pag abot na atong nakupot sa susi, mao pa may nakasulod sa among kwarto. Usa na tulong na malandong ko. Wisdom sa Ginoo. Nakaingon ko ba nga, ugma, magseminar na pud mi. Pagkagabi manuroy na sab mi. Unsa may buhaton nako. Nakaingon ko nga, mas maayo siguro nga akong amiguhon ang nagkupot sa susi. Og didto nako mukuyo og mag-uban-uban sa nagkupot sa susi. Biyaan na nako katong ako makauban nga way susi. Og didto nako musunod sa nagkupot sa susi. Sakto ko dili. Kay kung makauban nimo ang nagkupot sa susi, wa kay kapalakan. Kay kung anytime musud na kasi inyong kwarto, sigurado yung makasud ka. Ano man may susi mo kauban? Pag iabrihan mo sud mamong duha. Nganong ako ning gipaunan ninyo para makasabota anang giingon sa Ginoo nga Pedro, ihatag ko kanimo ang susi sa gingharian sa langit. Gusto ba mong mahalangit? Gusto mo dili? Kung gusto mo, kinahanglan dinhita sa simbahan nga niya si San Pedro ang gitugyanan sa susi. Palakpakan ng Ginoo. Kay kung niya ta ni ining simbahan na nag-uban, kining simbahan nga niya si Apostol Pedro kinsa gitugyanan sa susi. Kung dinhita muuban sa panaw ining simbahan nga naay susi, kanang susi mauna ang kasiguruhan nga mahalang ita. Mauna nga dinhi sa simbahan nga naay susi gipamutang sa Ginoo ang iyang malinuwas. Aron ang iyang mga linuwas sigurado nga makasuod sa langit. Linuwas na God. Di na siya mosugot nga kita mangadto sa ubang simbahan nga way susi. Kay wa man gyud mo ingon ang Ginoo, Pedro, paduplikite ang susi. Hatagi si Felix Manalo aron ang iglesia ni Kristo maluwas. Nagingon wala? Wala. Ningon ba si Kristo kang Pedro? Pedro, paduplikite ang susi, hatagi si Kibuloy. Aron ang mga membro ni Kibuloy makasulod sa... Nag-ingon wala?
Wala. Wala gyud magsugo ang Ginoo nga paduplikitan ang susi. Ang susi nagpabiling gikuptan sa simbahan, human ni San Pedro, gientregar ang susi. Ako mo anang GS, senior o eskulahan bitaw? Ang senior na susi man, ihatan na ba junior? Meaning ang pagdumala, itugyan nga to sa lain. Ang gitagaan og susi mamatay. Apan ang susi, way kamatayon. Human namatay si Pedro, giintrigo ang susi. Hangtod ang susi karon ni akang Santo Papa Francisco. Kung gusto tang mahalangit, dili gyud ta mobulag. Kasimbahan nga dinhi gibutang sa Ginoo ang iyang mga linuwas. Palakpakan nato dito. Unsa may prueba nato nga kauban nato ang naghawid sa susi, si San Pedro. Sa di pa na ako tubagon, ako nahibalo ko asa gilubong ang akong amahan o inahan. Nahibalo ko asa gilubong akong mga uyuan o iyaan. Ako maigsuon. Nahibalo gani ko asa gilubong ang lulag-lulo. O tanan ako ngano. O tanan ako bangano nahibalo man ka Brad Paul. Ngano? Kay ako man na silang kauban. Ikaw di ay, wa ka ba maglubong sa imong parents? Di uban ka, di ba? So, ikaw ang nalinsabol, asa gipang lubong imong makaubanan sa pamilya. Sakto ko dili? Sakto ba? Sakto ba ko? Nga, ikaw ang nahibalo sa lubnganan sa imong kauban. Di ba sakto na? Ang pangutana, kung kauban nato si San Pedro, nahibalo ba ta asa gilubong o ang lubnganan ni San Pedro? Sa tanang relihiyon sa kalibutan, naabay makatudlo asa ang lubnganan ni San Pedro Apostol? Wala. Ang Katoliko lang makatudlo asa gilubong. Ang iyang lubnganan naa sa ilalom sa lamisa nga magmisa ang Santo Papa sa St. Peter Basilica sa Vatican sa Roma. Mauna ang ebidensya nga kanang gihatagag susi kauban nato kay kita ra ang makatuod asa gilubong ang atong kauban. Palakpakan na Ginoo. Kining akong pitaka bisan wa na ni suod ka kwarta. Ni adinhi ang larawan sa akong asawa. Larawan sa akong mga anak. Pautan adaw ko ninyo, Brad Paul, nganong ang imong dadon nga larawan man sa imong asawa o sa imong mga anak. Pautan ako ba? Di mo tana? Ngano? Kay ako maning kauban. Alangan, ang ibutang nako sa akong pitaka, larawan sa asawa sa usilingan, di akong away. Ano magtama sa larawan sa asawa sa imong silingan, hindi man na mo kauban. Ang imong yung dadon nga larawan gud sa imong kauban. Pananglitan, karon eleksyon man period. Naay midagan pagka-mayor. Naay iyang makonsihal, di ba? Napoy larawan sa kauban. Kontrapartido napoy mayor dire, mudagan. Napoy iyang makonsihales. Pwede ba di ay ang imong larawan ibutang nimo sa imong line up? Dili. Ang imong dadon, ang imong kaubanan sa team. Sakto ko dili? Sakto. Ang pangutana, nganong kitang makatoliko na ang larawan sa inahan sa Ginoo. Tubag, kay kauban nato ang nanay sa manunubos. Nganong naaman larawan sa mga apostoles. Kay kauban nato ang mga apostoles. Nganong naaman larawan sa Ginoo kay kanang Ginoo nga nagtubos nato ato ng kauban. Pangutana, nganong ang laing tinuuhan wa may larawan sa mga apostoles? Kay dili sila kauban sa mga apostoles.
Nganong wa man sila larawan sa inahan sa Ginoo. Kay dili sila kauban ni Mama Mary ang larawan sa inahan sa Ginoo, ila ganing pamukon sa ato pa, kaaway sila sa nanay sa manunubos. Nganong naaman tay larawan sa Ginoo, kay atong kauban ang manunubos. Nganong wala man sila larawan sa manunubos, kay dili sila kauban sa Ginoo nga nagtubos. Ang Ginoo nga manunubos ni uban kasimbahan ngayang gitukod nga mao kini ang simbahan nga Katoliko. Palakpakan nato. Kay kung ikaw iglesia ka ni Kristo, ang imong dadon nga larawan gyud ni Felix Manalo. Di man na magdana iglesia ni larawan ni Kibuloy, kontrapartido man na sila. Di ba? So kanang atong pagdala sa larawan ni San Pedro Apostol, mauna ang indicator nga kanang gihatagag susi atong kauban. Kinsa kauban nato? Si San Pedro Apostol, si Saint Peter the Apostle, the key holder. Ang ila, unsa may ila? Dili si Saint Peter the Apostle, ang ila Saint Peter Plan. So mana, Saint Peter Insurance ba plan o mamatay na ka ba na ilungon mo na ila Saint Peter Plan. Pero ang ato Saint Peter the Apostle, the key holder of the kingdom of God. Gusto mo mahalangit? Magpabilin ta. Kasimbahan nga gitukod ni Kristo, tinukod sa manunubos, kay mao kini ang simbahan kagibutangan sa iyang mga linuwas. Mao kini ang simbahan nga dunay kasiguruhan nga makasuod kita sa langit, kay ni adinhi ang susi sa langit. Palakpak. Mao nang kitang mga Katoliko, kinahanglan mahimo tang mga cute. Sa man ang cute? Cute means letter C, Catholic. Letter U, Ansel. Letter T, Da. Letter A, N. Again, what is cute? Cute means Catholic until the end. Ang Katoliko nga magpabilin sa simbahan nga gitukod sa manunubos, magpabilin sa tinukod nga naay Yahweh, assurance of salvation, mga cute. So palakpakan ang tanang mga cute. Na ako'y t-shirt nga cute. Ang marka sa atubangan, proud to be a Catholic. Sa likod, naay ang cute. Ako ng fundraising sa akong pilgrimage sa Our Lady of Guadalupe sa Mexico. Muadto ko sa Mexico sa September 1 up to 10. Ang inyong hinabang, muna makaabot nako dito sa lugar nga mi-appeared ang mahal nga Birhen nga Maria dito sa Mexico, nga na-convert sa Kristyanismo dito sa Mexico. Kini nga libro, dako nigtabang sa atong pagtuo. Ni ata aron sa pagtuon. Unsa may atong tun-an wa na po'y textbook. So nagdala gyud ko ini 50 ra pod ka buok. Ni adin ang tubag sa pangutanaw atake. Ang atake sa laing tinuhan ni adin he. So sa makauna lang ha, 50 ni kabuok, daghan mo makaayo. So kadto ra po makauna ang makaabil. So in short, sa atong linteni collection karong gabiuna, dili gyud ta mobulag sa simbahan nga tinukod sa atong manunubos. Magpabilin ta nining simbahan na. Ug mauna ang akong commitment niadtong 2011. Nabunyagan ko sa Katoliko at age 36. Almost half sa life span sa akong kinabuhi na konsum nako sa Protestante. 36 anyos ko nahimong Katoliko. Niingon ko nga, Lord, kining katapusang katunga sa akong kinabuhi, ako uning ididikit nimo. Magpabilin ko sa imong simbahan, mga lagad ko nga matinud-anon, sa simbahan nga imong gitukod hangtod sa katapusan nga pagpitik sa akong kasing-kasing. Palakpakan naman.
Ang ako edad karon 50 katuig naman no. Niyo ko nga Lord bisan hatagan ko nimo katunga lang ma-offset ako to akong kanhing kinabuhi 36. Tagaan lang ko nimo bisan 36 lang pod sa Katoliko. Mao nang karon naglibot-libot tibok Pilipinas ug sa gawas sa nasod pag-share unsa ang kaayo sa Ginoo sa atong manunubos nga nagluwas nato ug ibutang kita sa iyang simbahan. Mao ning atong ibalyo ang atong pagkakatoliko. Kinahanglan nga magpabilin ta simbahan nga gitukod ni Kristo. Ang Katoliko na ay problema. Ang non-Catholics naa say problema. Unahon nako ning sa Katoliko nga problema. Kitang Katoliko wala na gyoy problema sa pagkatinuod sa atong tinuohan kay tinuod na ni. Ayaw na problemaha kining atong pundok kay tinuod na ni. Tinukod gud sa manunubos. Magtukod ba ning Ginoo dili tinuod? Suwa na tay problema sa atong pagkatinuod. Unsa may atong problema? Kay kita nga niya sa tinuod wala maninuod. Kung niya ta tinuod, pangayoon nato sa grasya sa atong manunubos nga maninuod ta sa atong pagpangalagad isip Katoliko. Mao nay problema sa Katoliko sa problema. Niya sa tinuod apan wala maninuod. Unsa may problema sa mga dili Katoliko? Ang ilang number one nga problema ay dili sila nabilong sa tinuod. Kay kanang ilang mga pundok di man gina tinuod gitukod ni Kristo. Tinukod naman sa mga Amerikano. Tinukod sa Pilipino. Tinukod sa mga Koreano. Dili tinukod sa Ginoo. So ang ilang number one nga problema kay bisan unsaon nila og tininuod, di man gid mahimong tinuod ang ilang pundok. Mao na ilang problema. Tungod kay ilang pundok dili man tinuod nga gitukod ni Kristo sa may ilang gihimo. Ang ilang gihimo naningkapot sila nga maninuod. Kung di sila mo, wa sila mga bisyo, ninuod doon sila. Di na sila manughal. Wa na sila mga, di na sila maghubog. Kaya matupin na, tinuod guning amo. Kung sa'y gihimo sa tinuod, naninuod. Ang gihimo sa tinuod, wa maninuod. Kung sa'y problema, ang problema sa Katoliko, kinahanglan yun tang maninuod. Nga naman, hindi ako sa tinuod. Di ba ninuod tayo eh? Unsa ko'y buhaton sa wa sa tinuod. Kinahanglan mamalik sila sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo o dad-on nila ang ilang kinabuhi nga tinuod. Mao na akong gihimo 2011. Kasaksi pa ko ni Jehovah, wa ko'y mga bisyo. Grabe ko nagsunod sa among relihiyon sa tinuod nga kinabuhi. Pero gibati nako nga dunay emptiness, dunay kulang. Nagkinabuhi ko ha tinuod nga kinabuhi. Pero wa man ko sa tinuod nga simbahan na tinukod ni Kristo. Sadang nahimo kong Katoliko, natagamtaman nako ang kalipay. Nganian ako sa tinuod nga simbahan diha sa tinuod nga kinabuhi nga pagpangalagad sa Ginoo. Kitang makatoliko nunid na nga mamiya ta. Magpabilin ta a simbahan nga gitukod ni Kristo ug dinhi nato puy-an ang tinuod nga Kristohanong kinabuhi nga katolikon mo. Mayong gabi ug dalaygon ang Ginoo.